Dalawang balita ang pag-uusapan po natin mga tol. Si Alex Ayala at saka si Vice President Sara Duterte. Sulit na sulit yung pagpupuyat po natin kagabi sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon tumala sa kasaysayan at sa karir nito pong si Alex Ayala ang kanyang kauna-unahang WTA title. No, talagang tuwang-tuwa si Alex Ayala, 10 ng mga Pilipino across the world kagabi mga tol. Kaya tinanghali tayo ngayon kasi syempre yung kasayahan ko, perhaps kayo rin, talagang overwhelming ba? Hindi ako agad nakatulog. Parang nakatulog yata ako pasado alas 3 o mag-aalas 4 na po ng madaling araw. Puntahan na po muna natin. Ito pong ano ba yung mga nangyari kagabi diyan po sa laban ni Alex Ayala at yung kasalukuyang standing niya sa WTA. Bago natin puntahan, yung mga naging kaganapan naman sa Day 11 kahapon ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito nga po, sabi po dito ng ABS-CBN News, no way but up. Talagang pumapahimpapawid ngayon ang karera nitong si Alex Ayala. Fresh of her historic Mubadala DC Open title, Pinay tennis champion Alex Ayala reached a new career milestone, soaring to a career high of number 20 in the WTA singles rankings as of today, August 4, 2026. Matapos po siyang manalo kagabi mula po sa 26, no? Tama ba? Ngayon, nasa world number 20 na siya. At kung magpapatuloy pa yan mga tol, talagang baka maabot nitong at hindi ako nagdududa, no? Tiwala akong maaabot niya ang world number 1. Oy, si General Torre, oh. Grabe, no? At his age, 55 years old, kayang-kaya pang umakyat ng 20 floor, no? Sa pamamagitan ng hagdan. Grabe, ang galing. Iboboto ko to sa darating na halalan pagka kumandidato ito sa pagkasenador, mga tol. 10 ng mga isinusulong natin personalidad dito. Siyempre, nangunguna si Senator J.B. Ejercito, Secretary Benhur Abalos. No? Yan dalawa na yan, talagang hindi yan mawawala sa ating listahan. Nandyan din si Attorney Claire Castro kung sakasakali. Secretary Gibo Chodoro, ang dating Senador Antonio Trillanes daw ayaw niya ng kumandidato sa pagkasenador o sa anumang posisyon sa halalan Saka si Director Melvin Matibag kung sakasakali. May mga nakalimutan pa ako pero so far yun na talaga yung mga matimbang sa puso ko bagamat hindi pa sila nag-aanunsyo ng kanilang kandidatura. At ito nga po, balik tayo dito. Kaya Alex Ayala, mga tol, sobra talagang saya. No? Napakaganda ng trophy. Oh. Nakikita nyo ito. Ang galing nung pagkakadesenyo. Ano? Hinahalikan ni Alex Ayala. Talagang pil na pil niya. Sobrang sobra talaga. No? Ang kasiyahan niya. Oh. Napakagaling. Tinambakan niya si Pegula, mga tol 6-0 sa third set. Nung nanonood ako nung second set, parang nawala yung kaba ko. Ewan ko, samantala kabadong-kabado ako lagi kapag may laban itong si Alex Ayala. Pero kagabi parang wala akong kakaba-kaba. Parang ang mangyayari, tiwala talaga ako na makukuha niya. At hindi nga tayo nagkamali. Ito naman, yung lubos na papuri sa kanya ng chairman nitong Mubadala DC Open na si Mark Ain. No? Sabi niya po dito, a few weeks before the event, our ticketing team called me and said, virtually all of the requests about players were about Alex Ayala. Dahil yan sa mga Pilipino Kahit saan magpunta si Alex Ayala, talaga sinusundan. Ika nga ni Jessica Pegula. No? And boy, was it so great to have you and your following here at our tournament this year. Sabi pa niya, and this was not an easy road. This week, first round, you beat an Olympic gold medalist. You beat our defending champion. You beat 2 top players. And Alex, you deserve this title so much. Yan po yung bahagi ng talumpati ng chairman na si Mark Ain. Talagang
Grabe, Giant Slayer. Ito pong si Alex Ayala. Ito po yung ilan sa mga tinalo niya. Oh. Yung former world number 1 na si Naomi Osaka sa score na 6-4, 6-2. Hindi ko alam kung anong ranking nitong Elina Bitoline. Pero ewan ko kung tama pagkakandanda ko, number 8 yata ito. Tapos syempre, yung top seed, si Jessica Pegula. Si Jessica Pegula pala mga tol, anak pala to ng bilyonaryo. No? Yung kanyang tatay ay ang worth ay 9 point something billion dollars. Kumbaga, libangan lang talaga ito ni Jessica Pegula. At may sarili talaga silang yaman. Pero gumawa rin siya ng sarili niya ng yaman. Ang kanyang wealth ngayon ay nasa around $20 million out of syempre winnings and endorsement. Kaya tingin ko malamang sa malamang mararating din ni Alex Ayala yon kasi napakalaki ng potential niya sa edad na 21 mga tol. Ito na siya. I mean, we talked about at the start how that overnight break might affect the players. Nakakatuwa talaga. Ang pakinggan na ito, It's my first WTA title. Thank you so much for the support. And I'll see you again soon. Bye! Galing. Sana kahit paano dito sa larangan na ito magkaisa po tayo, no? Suportahan natin si Alex Ayala regardless of our political color. Yan. Tapos ito yung ilan sa mga highlights, no? Pero hindi ko na ipe-play, baka ma-copyright po tayo eh. Ganda kung napanood nyo po talaga. Napakatindi ng mga ginawa. Ito naman yung talumpati niya. Pakinggan natin mga tol. An amazing week. Number 10 pala si Bitolina, no? Salamat sa impolo. Dito nakikita ko yung pagkakaisa ng mga Pilipino eh. More than 95% I believe. May mga ilan-ilan pa rin na basher. Pero talagang nilalamon sila ng mga katulad po natin regardless of color, kung ano man yung politikang paniniwala po natin, dito sa punto na ito nagkaisa tayo. No, ang dami po talagang nagpuyat kagabi kaya salamat din kay Alex Ayala sapagkat ina-appreciate niya tayo. Galing, congratulations. Pero gusto ko sa inyong iparinig mga tol, yung napakagandang talumpati din nitong si Jessica Pegula. No, kasi dito makikita natin na ang Pilipino kaya talagang pasikatin ang ating lahi kung tayo lamang po'y nagkakaisa. Katulad ng ipinapakita ngayon ng milyong-milyong mga Pilipino para kay Alex Ayala. At yon hindi yun nakaligtas sa obserbasyon nitong si Jessica Pegula. Sabi niya nga dito, bahagi ng talumpati niya sa huli, to all the Filipino fans that came out, you guys are helping grow tennis all over the world. No, totoo. Ako wala akong interest dati sa tennis eh. Siyempre parang feeling ko larong mayaman ito eh. Kaya ako gusto ko basketball lagi. Pero ngayon kahit saan ka magpuntang lupalop ng Pilipinas, napag-uusapan na po ang tennis. Thank you, everyone. Well, first, I want to congratulate Alex on an amazing week, an amazing tournament. I don't know. I don't know how much more I can say, but you're an amazing player, and just to see how far you've come over the last couple years when we first played, to see the amazing fans that follow you every single place you go. It's not fun to play against, but I do appreciate the really fun atmosphere. I do. I think it's amazing. So congrats. All the best to you and your team and your coach. Ang gusto ko kay Pegula mga tol, napaka humble niya lang din Hindi katulad ng ibang mga tennis player na nung natalo hindi maipinta yung mukha. Nakikita natin yung frustration sa laban kagabi. Syempre kahit sino naman player pag hindi mo na ipapasok yung tira mo, 'di ba, mapuprostrate ka. Pero hanggang doon lang. At kitang-kita mo talaga sa kanya yung sportsmanship at saka higit sa lahat yung pag-appreciate sa fans ni Alex Ayala sa ating mga Pilipino. Hindi katulad, ewan ko kung totoo yung quote card, kasi may kumalat na quote card doon sa isang tinalo ni Alex Ayala na parang niyang sinasabihan ng Filipino community or crowd na ginawa daw pong basketball yung tennis. Ang ingay-ingay daw po ng mga, ng mga Pilipino. Tapos doon na pumasok yung ilang mga basher na nakakahiya daw po ang Pilipinas o mga Pilipino. Wag na po natin pansinin yung mga
ganong pagkakataon mga tol, binanggit ko lamang sa inyo yung sitwasyon na yon para lamang bigyan ng punto na mas maganda nating tingnan yung mga appreciation kaysa sa mga ganong komentaryo, no? Katulad nitong pinapakinggan natin ngayon kay Jessica Pegula. Kahanga-hanga din ito si Jessica Pegula. She deserve yung 11 title na meron siya. At the same time, yung pagkakatalo niya dito kay Alex Ayala, tinanggap niya gracefully. I would like to go ahead and thank my coach and my hitting partner, Mark and Spencer, that were here with me this week. My other coach, Mark, who's not here, my coach or my trainer, John, who's also not here. But thanks you guys for continuously always putting in the work with me week after week. And, unfortunate today, but, we've been playing some great tennis, and just thanks so much for all you guys do for me. And I really appreciate it. I'd like to thank Mubadala for putting on this event, also along with Mark, Danny, Christina, everyone else that helps. I've seen you guys, most of you guys, since I first won this title here in 2019, and I love coming back and seeing the same volunteers, the same locker room attendants, the same people in dining. Like, it's the same people, and you guys remember me from when I first came here. So I always have the best feeling coming back. It's always feels super special. And so much has happened, obviously, since the last time I won this title, and it still feels just as special coming back here. So everyone on the grounds, all the volunteers are amazing. You guys are so friendly, so nice. The security, the ball kids, everybody that helps put this on. And I know it was not an easy feat to move this final to a Monday final. Unfortunately, the weather yesterday was not very good to us, but thank you guys so much for being here for an extra day, for putting this event on for an extra day, for working. Talagang destiny ito para kay Alex Ayala, no? Sa bagay, hindi rin natin masasabi dahil yung set 2 talaga nanguna na nga siya. Pero kumbaga mga tol, may mga nangyayari na pumapabor talaga sa atin. At katulad dito kay Ayala. Biruin mo, hindi tumigil yung ulan, hindi na ipagpatuloy. What if kung naipagpatuloy yon, nag-iba kaya yung tempo ng laro? Anyway, nakaraan naman na yon. Ang mahalaga, talagang ipinakita naman ni Alex Ayala yung kagalingan niya talaga. Grabe. 6-0 mga tol. Hindi nakaporma. Parang bawat tira ni Alex Ayala, sure napapasok na Kaya ang nangyayari, yung return mula rito kay Pegula, hindi niya na i-convert. Tapusin na lang natin itong talumpati niya, tapos babalik na tayo sa realidad ng ating channel. An extra day. I'm sure hopefully you're getting paid a little overtime for that, but everyone was here bright and early this morning, ready to go. And I know that it was not easy and it was a hard decision, but thank you guys for doing what was best for the players yesterday. Thanks, Mark, for being able to make that decision. And we were able to come out here and have an amazing final. And last but not least, thanks to the crowd, like Mark said. Ewan ko kung tama yung observation ko o baka ngayon lang din natin napapansin. Pero para sa akin mga tol, kung meron mang next sa minamahal ngayon ng mga Pilipino na tennis player sa hanay ni natong sina Alex Ayala ngayon, yung mga world tennis talagang nangunguna ba? Ito siguro si Alex Pegula. Ang sunod na susuportahan ng mga Pilipino, no? Kung sakaling wag naman dumating sa finals at iba ang kalaban at siya nandoon, tingin ko ang irurut natin, ako in particular, si Jessica Pegula. Kasi kahanga-hanga po yung kanyang attitude, mga tol. I can definitely confirm, probably for a Monday final, this is the best Monday final crowd I've seen. I know. I'm sure some people took off work. I won't tell them where you guys were, but it's amazing that you guys showed up. And again, even to all the Filipino fans that came out and have supported. You guys are still helping grow tennis around the world, and I appreciate that. Being a female athlete, being in tennis, we love to see that grow. So thanks so much, everyone. Yon, no, totoo naman yon. Dahil kay Alex Ayala at sa mga Pilipino, talagang mas pumapatok ngayon ang tennis sa ating ginagalawang mundo, no?
makikita nga natin mismo yan sa WTA Facebook page eh. Kapag ka ang pinag-uusapang mga player ay iba, maliban kay Alex Ayala, mabababa yung mga engagement nila. Pero pag si Alex Ayala ang posting, thousands of shares, comments, tapos million of views,